Ayan. Guys, kain tayo. Ayan, apple. Apple cider vinegar. Ayan. Ayan. Nagluto pa ako guys sa kuryente. Grabe na ang gas. Sobrang mahal to. 1.5 na. Bakit naman ganun? Ito, danggit na daing. Galing sa Agbalet, Quezon. 100 yung isang nakapak na sa plastic. Ayan. Yan lang po. Kasi pinagkakasya ko lang yung budget ko guys. Kasi nga, mahirap. Hindi naman tayo laging mayroon. Siyempre, tipid-tipid. Pero sa totoo lang guys, malaki din katipiran kasi hindi ako kumakain bawat stop ng van na sinasakyan namin. Yung sasakyan ni paring Romels. Hindi ako kumakain kasi hindi naman talaga pasok sa lugar. Pero kung pwede ako kumain, kakain naman din ako mag-order. Pero naman ako kahit papaano. Ayan guys. Kain tayo ha. Walang rice, walang shirataki rice. Ayan. Isang buwan na ako guys. Na low carb. Yan. Amen. Kain po tayo. Hmm. Ayan. Broccoli. Pag nasa bahay na, ayan. Wala na kahit shirataki rice. Sa labas lang yun sa outing. Hmm. Tikman natin yung danggit galing Agbalet. Hindi ko hinugasan. May masarap yan sa rice. Hindi naman tayo nag-rice. Yan. Masarap pa rin yung danggit ng Cebu. Pag ano, kasi crispy. Ito hindi masyadong crispy. Malat-lat kunti. Kailangan siguro to hinuhugasan mo na binabad sa tubig. Ayan, nagtaas na lahat. Malapit na maupos yung gas ko eh. Pagilid na yung gas ko dahil namumula. Ah. Hmm. First meal ko guys. Iinom ako ng gamot ko. First meal ko in the morning. Mahirap tong, masarap tong danggit nito siguro kung binabad ko sa tubig ko, binasaman lang. Ang pangit magluto din sa kuryente. Diyan ko niluto ito. Iba ang texture ng ano niya. Yung pag medyo natutuyuan ba, iba ang texture ng pagkasunog. Ito iba oh. Hindi katulad sa kawali. Sabi ko, ako lang naman. Tapos mix it. Broccoli.
feel ko guys, nung nagseritake ako sa outing, no? Pakiramdam ko ba guys, parang hinahanap ko siya. Parang gusto ko sa i-partner nito. Pwede kaya yun guys? Comment nga daw yung mga low carber nakapanood itong video ko. Na pwede mag low carb na shirataki rice ang gagamitin ko. Kasi parang nagkikrave ako sa may shirataki. Yung walang mahal din siya. Kahit isang beses lang sa isang araw. Masarap sa i-partner sa ganito. Comment nga daw. Kahit kumakain ako ng shirataki guys, isang pack, nababad ko sa mainit na tubig. Napaka-energy niya guys sa maghapon ko. Ng milk ko. Ika lang guys, ito matawag. Ano, oo? Yan. Yan. Minagbayad kay 150. Thank you. Ay, punin para pambilikas. Tapos yung anak ko naghihingi ng pera si Joshua kay wala daw budget sa April 1. Wala daw sila pasok, makakainis. Single walang budget. Asa pa sa magulang wala sang ipon. Iba-ibang buhay ng sitwasyon ng magulang. Ewan ko, dapat magsikap sila. Ang tibay ko rin guys, na iba talaga ang low carb din. Hindi ka basta nagugutom, no? Kasi kumakain ka ng mga carbs, mamaya nguya, kain. Tapos puro carbs talaga. Ang laki ng kaiba ko nga sa kanila. Kaso, pwede kaya guys, yung shirataki rice ang gagamitin ko minsan. Pang low carb. Dapat pala ito inugasan ko. I mean, binabad sa tubig. Danggit na malalaki. Nakatikim ako ng danggit na galing Cebu. Maliliit pero masarap. Masarap kainin, hindi malutong pa. Maraming isda doon guys na sariwa, medyo mura konti. Hindi naman pwede na mag-ano ka, magbili kasi kahit may styro, wala mapaglagyan kasi bawal sa ban. Pero ang ginawa ko guys, bumili ako ng 4 na piraso na, ay 5 piraso na isda na sariwa. Lagyan yelo, pinalo sa karton, pinalo sa plastic, nilagyan ng packing tape, pinalot ko sa mga damit ko guys na marurumi para kung sakali kumatas doon mapunta sa damit ko para hindi po ako makaparwisyo sa sasakyan. Ayun, awa ng Diyos, okay po ang nauwi kong isda na 5 piraso, may yellow pa, fresh pa siya talaga guys. So doon siya kumata sa pajama ko na binalot. Yung iba, hindi po guys nalagyan. Kasi pinatong ko siya sa lagyanan ng gamit ko talaga. Safe po siya kasi ilan ang plastic na binalot Okay po siya, nakarating sa mga. So diba kung di ako dumiskarte, wala akong isda na iuwi. Hindi ako makapamigay kasi 5 piraso lang yung budget ko rin. Apang akin lang. Ayun, okay po. Hindi po siya nasira, may amoy.
Talagang amoy galing pa talaga doon. Ang yelo nga, hindi pa natunaw. Ang galing ng pamaraan ko. Kasi hindi talaga sila magpaano. Yung may ari ang sasakyan. Siyempre may styro sila eh. Ibang styro na ginamit nila. Sasakyan nila yun. Nakauwi sila ng ganon. Pero kami mga passenger, hindi pwede, allowed. Ang nauwi ng mga kasama ko, ang style nila, bumili sila ng limasag doon, pinakuluan alam doon. Yun, saka bumili sila ng ganito. Yan. Ako naman tumiskarte ng ibang style. Ayun. Isa lang ang damit ko na apektuhan na nalagyan. Yun nga yung pagyaman na binalot ko, yun lang po ang nalagyan. Bukod doon, sa baba wala na. Pero nasa baba nun, puro marurumi na mga damit na po yun. Kaya kung sakali tumagas man, walang problema kasi marurumi naman yun at lalabahan. Pero hindi po kumatas doon. Yun ang magandang result sa ginawa ko. Okay po guys. Okay na po ako sa pagkain ko. Ito lang ubusin ko. Yan. Ngayon, pansin ko parang kunti na ang pera na pinaikot ko galing sa dinding. Hirap pa magtubo. May ilan na, ay Diyos ko, itigin niya. Bayan sila. Sabi ko nga, yan nga ako nagpapay-ikot para may gagamitin na ako. Hindi yung pinapatay ng hanap buhay ng tao. Ano mangyari sa akin? Ang gipit lagi na nandyan, pero pagdating sa utang, gagawa nyo ng paraan. Bakit gano'n ang iba guys, no? Ganitong system lang. Pag umutang, ang bait-bait nila, yan, isang buwan, okay lang patubo lang muna. Kasi wala pa ako pambalik. Sige, excuse. Pagdating ng oras, manumbat na, malaki na nga akin tubo, nagigipit ako, wala talaga akong atustusin. Hindi naman kita tatakasan. Gusto mo magpabarangay ka na lang eh. Siguro maawa pang barangay sa amin sa akin kasi nakiusap ako sa tubo. Hindi mo ko pinagbibigyan. Ngayon, tapos ngayon ganito, pwede ba sa ganito yung kapital tuwing weekly magbigay ako sa ganito, 5 hulog para tapos na. Pumayag na ako, wala pa rin. Sabi ko, ano ba yan? May iskal gano'n na ugali. Sabi ko, kung para bang inaano niya, barangay panigan siya, para bang ini-small ka na ikaw nagpautang na senior, inutang mo rin yan sa linding para lang may pang-araw-araw ka nang gamitin sa pang-ano. Yan, hindi ko naman yan kinahihiya. Siyempre, wala naman anak na bibigay sa akin. Alam naman nila na ang pera na ako hindi ko nahihiya na ikwento ko dito sa social media. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko kasi hindi ako ganun masamang tao. Nag-aawra man ako sa sarili kong sikap sa abot makaya ko, makarating ako sa ganito, makasama. Hindi simple gusto ko ma-enjoy, no? Magawa ko ng paraan. Ang akin lang, kung anong patakaran ng iyong konting pinaiikot na inutang mo naman din yan sa linding para may pag-uhugutan ka, makabayad ka, mayroon kang panggastos. Simple no choice ka. Ikaw may edad, wala kang pinag-aralan, anong kabuhayan mo? O diba? Tapos kung ipabarangay niya ako, ibig sabihin siya kakampi ng barangay. Hindi naman ako nang haharas, namimilit. Namimilit ako nakiusap. Pero yung abusuhin ka, hindi na pwede. Tapos isusumbat na sa iyo. Iiponin nila yung tubo, hindi magbigay hanggang sa bigla ka na lang sabihin, unti-untiin. Ano bang usapan nyo guys, di ba? Ang usapan ganito, ganyan ang patakaran. Hindi naman ako nagkulang, hindi sasabihin ang patakaran ng pautang, hindi mo naman sila hinakaya. Kasi hindi naman ligid sa kaalaman na inutang ko lang din sa dinding. May taong ganun. Laki na ng tubo ko sa iyo eh. Kailangan pa ba isumbat yun? Ang usapan hanggat hindi binabalik, tatakbo ang tubo weeklyhan. Kasi emergency nga ang paikot. Ngayon, huwag kang kukuha pag alam mo wala kang ibabalik kasi for emergency lang ang pautang mo. Meron naman daw ganito, ganyan-ganyan. Sa bandang uli, ay sila na talaga masusunod. May ugaling talaga ganun. Dapat iwasan yung mga ganun ugali. Para walang samahan na loob ba? Kasi kunti na lang pera ko, totoo lang na paikot. Kasi time na katulad yung kung hindi sila nag-a-active ng tubo, yung puhunan mo, nagagamit mo rin eh, habang wala yung mga sistema nila na hindi nila binibigay yung patakaran na inaano mo. Tapos nilalait ka porque wala kang permit, kampiyan siya sa barangay.
Diyos ko, yan lang naman yan eh. Kailangan mo pabakuan ng permit yan eh. Nilon mo lang yung salindin, yan lang paikot-ikot mo, makaraos lang eh. Kaysa magtinda ka sa sidewalk, inuulit ka. Sana tayo patungo nito. Magnakaw, masama naman. Kapwa mo rin taong sama ng ugali nila. Hindi, ano eh, pinaunawa mo eh. Pabalik ka rin ka pa. Ugali talaga nila. Mabait ka may kailangan, tapos lalabas na yung ugali nila. May pagka-demonyo. Dapat maging mabuti tayong tao, no? Huwag tayo kukuha ng pera sa iba, mangutang kung hindi nyo kaya ibalik. Kasi hanap buhay ng tao yan eh. Nagbabayad ng weekly yan eh. Yan ang inaasa ng panggastos eh. Kung hindi nyo kayo, na kayo lumapit mangutang. Huwag kayo kumuha kung wala kayong inaasa ng pambalik. Para mas maganda ang usapan na walang sama na loob. Makaulit pa kayo. Yun lang po ang aking opinion. No? Dito ko nang tapos ang kwento ko. Sa next vlog ko na lang ulit ang iba pang kwentuhan about sa buhay-buhay ko. O nalaman nyo ng gano'n ang buhay ko. Maliitin nyo ba ako? Nagiging totoo lang ako. Huwag tayo piling mayaman. Piling mayaman. Magiging mabuti tayong tao. Yun ang importante. Iwasan makapagbigay tayo ng provisyo sa kapwa natin. Para walang samaan ng loob. Okay? God bless sa atin lahat. Bye-bye. Maging mabuti na kayo sa hirap ng panahon ngayon. Nagpaparamdam na sa atin si God. Ilagay natin sa lugar kung ano. Huwag tayo magiging masama. Ayan, bye-bye. Datit-datit.